Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisperer, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe mula po kay God, sa Ascended Masters, sa Holy Spirit, sa Divine, sa lahat ng mga Divine, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Angels, Archangels, and of course, ang ating Elementals. Sa mga makaka-resonate po ngayong reading natin na ito is pakiclick po ang subscribe button and pakiclick din po ang like and share and of course yung notification bell para po updated po kayo lagi sa reading. And what about po ba ang ating reading ngayong araw na to para po sa mga baguhan? This is more on spiritual. And for sometimes po talaga is meron po siya mga pumapasok na love reading and general reading. Actually, this is a general reading and a timeless reading. So, kung kailan nyo po to mapanood and meaning, ito po is talagang para sa inyo. Okay? Ganun po yung ano natin. And this is for all zodiac signs. Okay? So, wala po siya pinipili na, alam nyo yun, na kasarinlan. Kasarinlan. Okay. So, syempre po, gusto ko po munang magpasalamat again sa lahat po ng patuloy po na nakasubscribe, no, na nananatili po sa ating YouTube channel, and sa mga bagong subscribe po, no, maraming salamat po. And of course, sa mga nag-avail po at sa mga nag-walk-in po kanina, maraming salamat po. Ito po is galing pa po talaga ng malalayong probinsya. No, so ito po is schedule ko po to since yung iba po ay gusto pong magpabasbas and gusto rin pong yun po may mga confusions po, no, daming tanong, madaming alam niyo po yun para lang po masagot yung mga katanungan nila personally. So nag-consult po sila sa akin from other provinces. So yun po is by schedule po talaga, no. So kung kailangan ko, pag halimbawa pong nagbigay po ako sa inyo ng appointment ng 8 o'clock, 8 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock po, kasi po may mga kasunod po yan. So meron lang po akong time to rest at least 30 minutes, no. Then second ano naman po, client or patient. Okay, so maraming salamat po at naway yung pong pagpunta nyo po kanina ay nabigyan po ko po ng kaliwanagan at magamit po ninyo sa tama po lahat kung ano man po yung mission na ibibigay sa inyo ni God is para po makatulong, makapagpagaling, makapagbigay ng kapalagayan ng ano yun, naman yun, kakampantihan po, no, yung mga tao po na lalapit po sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat dahil po napakalaking bagay po para sa akin yun na ako po ay puntahan para po humingi ng basbas. Bukod po sa Diyos Ama, sa akin po ay nagtiwala. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. God bless you. God bless you. God bless you all. And sa mga nag-avail po ng ito, no, nito pong ating mga pangkalahatan na langis or tinatawag po ninyo na miracle oil, no, is still, no, marami pa rin po tayo nito. And actually kanina nag-insenso po ulit ako ng panibagong bote kasi nga po tomorrow is gagawa po ulit ako another batch kasi po naubos na po yung nakaraan. So nag-open na po ulit ako and maraming salamat po. And sa mga refill po, no, kung meron na po kayong mga ganitong klase, yung mga ganitong klase pong bote na may orasyon na po sa loob, ang kunin nyo na lang po sa akin is yung refill, no. It's a 60 ml na bottle, no. So yun na lang po ang i-avail nyo para po isasalin nyo na lang po na isasalin, okay? Kasi yung mga healers po, ganoon na lang po ang ginagawa nila. Bumibili na lang po sila sa akin ng 2 bote, 3 bote, then yun na lang po yung nire-refill nila. Matipid naman po talaga kasi again, ang instruction ko naman po dito is hindi nyo po kailangan paglawain. Kasi okay na po to, malakas na po to eh. So, ganyan lang po. Saan ba makikita? Ito sa itim. Ayan. So, ganito lang po. Drop lang. Yan. Okay na po yan. Then, ipahid nyo na po yan. Ihaplos nyo na po kung saan nyo po gusto ihaplos. No? Ganun lang po. Okay? Since meron naman po tayong kanyang-kanyang dasal, pamamaraan sa paggagamot, so hindi na po kayo mape-pressure. Mas madali po ang galingan. Okay? Ito po is pangkalahatan po to. Actually, this is more on pangbaklas, no? Sa pangbaklas, sa pagtanggal ng mga kulam, barang, mga ganyan po, no? And this one is yung ating pangpagaan ng buhay, no? Pang positive vibes, good energies, yan, ito po, no? So, ito is very good for business, mga nag-apply ng work abroad, ganyan, mag-exam, ganyan, and sa mga tipong parang laging magulo ang bahay, lagi nag-aaway, nagtatalo, yan, this is the best, no? So meron po ako instruction yan after po, I mean pagka-avail po ninyo, bibigyan po ako ng instruction kung paano po yung right
way, no, para po ma-achieve nyo po yung gaan ng buhay, yung magkaroon po kayo ng peaceful and loving family, mga ganyan. Okay? Okay, so let us pray. So spiritual po tayo ngayon, ha? Since meron po tayong mga visions. Panginoong Hesukristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa langit, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na Espiritu, ang mga cards na ito na aking pong hinanda para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking mga collective, subscribers, followers at viewers, nang sa ganun po ay magbigyan ko sila ng kaliwanagan at tamang kasagutan po sa kanilang mga katanungan. Naway kami po inyong samahan ngayong oras na ito para po mabigyan kami lahat ng proteksyon. Maraming salamat po at kami po ibigyan ninyo ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong pong klase ng karamdaman at tukso. Bigyan nyo po ng kalakasan ng amin, bigyan nyo po kami ng magandang kalusugan at malalakas sa pangangatawan at kagalingan po lalong-lalo na po sa mga sakit espiritual. Maraming salamat po. Amen. Alam nyo yon, yung tipong mag-uumpisa pa lang ako, binibira na ako. Balik ko nga sa kanya. Okay, so let's start. Siyempre mag-oracle card na tayo. Teka muna, tabi muna natin itong ating mga tarot cards. God is with us. No, God is with us. Mama Mary is with us. Santo Niño is with us. All ascended masters are with us. Okay. Okay, so ano kaya ang iyong first card, no? Kay Angel. Oh, actually, ang top of the deck mo is abundance. But let's see kung ano pa. Siyempre, hindi ko muna yung ano. Pero abundance kasi is talagang ano na to eh. Nasa sayo na to eh. No? And actually, ito yung isa sa mga plans talaga ni God sa'yo. Bigyan ka niya ng kasaganahan. No? Na parang ayaw niya na magkaroon ka pa ng still, andito yung blessings on the way. Pero, alam mo yon, ang dami eh. Ang dami ng positive energies na papasok sa'yo eh. Better, no? Actually, lahat naman po kayo na nandito. Especially po yung mga nag-subscribe. No? And kung meron mong silent viewers dito, alam nyo, it's really meant talaga para sa'yo, no? Na ikaw is magkaroon ng magandang buhay. It's just that talaga meron ka lang talagang kinikimkim dito. Napakalaking bagay. Pasasalamatan nyo po ako. Promise. Pasasalamatan nyo po ako once na nilet go nyo po yan, nirelease nyo po lahat yan, ibinigay nyo po kay God yan, lahat po yan, no? Pagka yan po natapon nyo, nalusaw po ninyo, isinurrender nyo po kay God yan, puro blessings na po ang papasok sa inyo. Kasi ayaw po ni God na tayo po yung nagtatanim ng sama ng loob. Ang gusto po niyan syempre is yung payapa po tayo sa araw-araw. Masaya, nakakagalaw ng tama, nakikisalamuha sa tao ng tama, yung magagandang mga words lang ang lumalabas sa bibig natin, hindi yung puro pasigaw, lait, tuks, anong tawag doon? Lait, ano ba yung iba? Mga mura, mga ganyan, ano. So, ang gusto ni God dito is magkaroon tayo syempre ng normal life. No, minsan lang po kasi talagang nasa atin din po talaga ang problema eh. Tapos pagka nagkaroon po tayo ng kagipitan, nasisisihin po natin Panginoon, ang Diyos. Kesyo andyan ba talaga ang Diyos? Bakit ganito? Nahihirapan ako. Bakit ganito? Hanggang ngayon ganito pa rin. May Diyos ba talaga? Yung mga ganon. Bakit ka ba nagkakaganyan? Natanong ko lang. Okay, so may sinaway lang po akong cat kasi nado po sa altar ko. So, lumabas po muna ako ng room. Okay, so matanong ko nga sa'yo, no, kung ano ba ang problema. No? Alam nyo po kasi minsan, ilang beses ko na rin naman po itong inuulit-ulit. No? Ilang beses ko na rin po itong nire-reading, ilang beses ko na po itong sinasabi na kailangan po nating i-let go, let God, ang lahat po ng mga hinanakit po natin sa buhay. Kasi po talagang kung wala po, kung lagi po kayo may iniisip na may kalaban kayo, na kesyo ginaganito ako ni ganito, kaya ganito ang buhay ko. Alam niyo, meron po kayong sinisisi. Pero ang totoo po, kayo rin po ang gumagawa. Kayo rin po nagkikreate ng kabalasan sa buhay. So better po talaga na i-give up nyo po yan, i-surrender nyo po kay God yan, and i-surrender nyo man yan, kung sino man po yan, pinagdududahan nyo na yan,
kausapin niyo po si God, no? Nabigyan po kaliwanagan ng taong to na umaabuso sa inyo, sumasalbahe sa inyo, then go with the flow, no? And mag-isip kayo ng ibang ways, no? Mag-isip kayo ng ibang ways kung paano kayo makakatawid sa kahirapan or sa dagok na nangyayari sa buhay po ninyo. Huwag po ang sisi sa Diyos. Wala po siyang kinalaman dyan. Kasi tinuruan din po kayo niyan. And for sure, lahat po kayo dito na nanonood, nakikinig is nagsisimba po. So andito po yung nakakarinig din po kayo ng mga salita ng Diyos, especially sa homily. So andito po, kailangan po i-absorb natin yun. Hindi po tayo nagpupunta ng simbahan para lang po magpa-cute. No, hindi po tayo nagpupunta ng simbahan para lang po pumorma, ibalandra, ang magagandang damit, ang magagandang make-up, ang magpabango, humahalimuyak. Hindi po yun. Meron po tayong dahilan ba't po tayo nasa simbahan. Dapat po humingi po tayo ng kapatawaran sa ginawa po natin ang buong linggong yun. Humingi po tayo ng kapatawaran at magpasalamat sa araw-araw na biyaya na pinagkakaloob po sa atin. Ang tayo gumising ng umaga ay napakalaking blessings na po nun. Plus na lang po yung mga gagawin po natin sa araw-araw. Minsan po kasi pumupunta po tayo dun sa point na parang ang kitid na po ng utak natin kasi lumiliit po siya hanggang sa masama ang loob natin at nansisi natin lahat sa Panginoon. Sa Diyos Ama, kay Hesus Kristo, o kung sino man niyang patron na binibigyan niyo po ng pansin or pananampalataya or debosyon, no, yan, dyan po ang sisi ninyo Mali po yun. Nasa atin po ang problema, wala po sa kanila. No, wala po kila God ang problema, nasa atin po. As long as tayo po ay kumikilos ng tama, nagsasalita ng tama, walang tinatapakan tao, walang kasamaan ng loob, maganda po buhay natin. Manahimik po kayo sa bahay. Okay, may sasabihin na naman, ito na nga, nananahimik nga ako sa bahay, pero ang dami ko pa rin naririnig sa labas, ang dami pa rin ganito, ganyan, ang dami pa rin batikos, dami pa rin paano mo nalaman? Nasa loob ka nga ng bahay. Hayaan nyo po sila. Hayaan nyo po silang kutsain kayo, hayaan nyo pong hatakin kayo pababa, let go, malaki po ang ginagawang role sa atin ni God. Hindi po sila palamuti, hindi po sila salita lang, hindi po yung God na yan, hindi lang po yan salita, hindi lang po yan pangalan. Ang laki po ng role niyan sa buhay natin, kaya po tayo nandito sa mundo dahil din sa Kanya. Paano ba tayo mabubuo, Mario? Similya lang tayo sa una. Hanggang sa nagkaroon ka na ng tibok ng puso, nagkaroon ka ng kamay, paa, mata, ilong, bibig, tenga. 'Di ba? Milagro po 'yun. Si God lang po gumagawa nun, wala na pong iba. Ngayon po nasa atin na po ang problema. Okay? So, wala pa pala akong card. Yun lang po, no? Huwag po natin siya sisihin. Okay? Kasi talagang nasa point ka na talagang maganda sana, maganda nawa na ang buhay mo, no? But then andito yung meron lang talaga nakaharang, galit. Okay? Maybe galit and also inggit. Ngayon hindi ka maka-move on. Hindi ka makapag-move forward, no? Parang sarili mo mismo, ikaw mismo nawawala. No? Ganun lang. Okay? So, we have the motivation for your first card. Motivate mo yung sarili mo. Yun na yun eh. Diba? I-motivate mo yung sarili mo. Or meron pang iba, no, aside dito sa motivation, parang, yun nga, hanapan mo yung sarili mo. Kung halimbawang skills mo or talent mo, or profession mo is a doctor. Kaso medyo siguro nagkaroon ka ng pagkakamali. So parang tipong sabihin natin natanggal lang ka ng lisensya or what, no? Or andun yung nag-lie-low ka. So ano pa ba yung ibang alam mo? Aside sa pagiging doctor, no? Siguro marunong ka naman kumumpuni, marunong kang magtubero, marunong kang magluto, masarap ka magluto. Medyo ibaba mo ng konti yung level ng buhay. Huwag kang magmataas. No, maybe it's not for you, parang siguro inano mo lang, parang pinush mo lang din yung sarili mo o nagpursige ka na maging doktor, pero si God parang ang gusto niya sa iyo is iba, no? Siguro gusto niya maging chef ka, gusto niya maging ganito ka, so try mo yon.
hanapin mo yung sarili mo kung saan ka may ipabanggaling. Okay? Ano yun diskarte lang, no? Kailangan maging flexible ka, maging dynamic ka, productive ka. Okay? Huwag mong hayaan na lamunin ka ng lungkot, lamunin ka ng galit, no? Ganon. Okay? Medyo ibaba natin ang sarili. Ako nga po, lagi nasa beauty pageant Pero naranasan po namin mag-asawa. Naranasan po namin mag-asawa ang magtinda ng kalsada. Kung makikita nyo po ako in person, hindi nyo po aakalain nagtitinda ako sa kalsada ng almusal. Ang asawa ko po nagtitinda ng kangkong. Pero ang asawa ko po, gwapo din. Natutunan po namin yan. Nagtitinda po ako ng ice candy. Nag-ihaw-ihaw po ako. Para po maitawid lang po namin ng ang buhay. Yung ganun po. So, kailangan po minsan, baba po natin ang sarili natin. Then, nakakaawaan po tayo ng Diyos. And andun po yung habang tayo po yung nagpupursige, nahihirapan, nagkakasakit, yung gano'n, no? Is, andito yung, mahahabag po sa atin ng Panginoon Diyos na may nagpupursige, maigi ang anak ko, nakakaawa na, mabibigyan ko na to, divine timing, bibigyan ko na siya. Yung mga gano'n, hindi po lahat talaga is araw-araw Pasko. Okay? Okay, so what else? Nanermon ako, no? Pasensya na po. See? Kung meron ka nun, yung mga sabi ko kanina, justice ang mangyayari. Bibigay sa'yo ni God yung right justice. No? Yung talagang bibigyan niya ng hustisya yung lahat ng paghihirap mo, lahat ng mga sakripisyo mo. No? Magbibigay siya sa'yo. Magkakaroon ka ng hustisya sa lahat ng mga nangyayari sa'yo. No? Motivate mo lang din yung sarili mo and hanapin mo no, kung saan ka pa magaling, hindi yung hahanapin mo or andito yung maninisi ka. Okay? Walang mangyayari sa mukmuk mo, walang mangyayari sa mga pagsisisi mo sa ibang tao, yung mga ganyan. So, kailangan lang talaga maging positive, okay? And it's confirmed, 'di ba? Kailangan mo lang ng motivation and yung justice na ibibigay sa ni God, ibibigay sa iyo. Sundin mo lang din yung mga sinabi ko. No? Alisan mo yung galit. Then dumiskarte ka. Alamin mo sa sarili mo kung saan ka pa magaling. Hindi yung nandiyan ka lang sa bahay, nakamukmuk ka lang. Nagantay ng grasya, nagantay ng pagbabago. Paano magbabago kung nandiyan ka lang sa bahay? No? Kung ano kaya, magluto ka. Magluto ka ng almusal, magluto ka ng lunch, mga ganyan. Or tipong, ako nga po minsan, naranasan ko po yun talagang pumunta ako sa time na parang gusto ko nang kasambahay. Kasi kapag ka nagkasambahay, pag pumasok ang kasambahay, libre po lahat Sahod mo lang kukunin mo. Unlike kung magtatrabaho ko sa mga company, pamasahin mo, baon mo, 'di ba? Uniform mo, ang daming gastos, no? Kailangan pagka may mga anak na pong involved, especially po sa mga pamilyado na, kailangan po natin igapang na po sarili natin. Okay. Ay, ang dami. Oh, may ascended masters. Ay, ba yan? Ay. Diba? Ayan na. Dumudulas na yung kamay ko. Ayaw niya lang mag-shuffle. See, self-control, no? Kailangan talaga natin to. Ano ba kabuntot ba ng self-control? Patience, no? Patience, no? Similar to self-control. So, kailangan po natin talaga dito na, alam mo yon huwag natin minsan pairalin basta-basta yung emosyon, especially kung negative, no? Kasi nilalamon na po tayo ng demonic entities nun. Nilalapitan na po tayo ng mga masasamang elemento, laman lupa, kung ano man. No? And kung hindi ka naman religiously nag-iinsenso din, hindi mo rin sila na itataboy. So, dinadalaw ka lang ng dinadalaw hanggang sa pinapasok na yung katawan mo nang hindi mo namamalayan. Ngayon, nilalason niya na yung utak mo. Pinapraning ka na niya. Kung ano-ano na pinapasok sa utak mo. No? See? Devil entities, nandito.
Nandiyan na siya, pumapasok na. Yes, andun, pinaprocess ka na. No? Inaano niya na, talagang parang gusto ka na ng gawing baliw. No? Kaiisip ng problema mo. No? Na para hindi mo masolusyonan yan kung ano man ang meron ka ngayon. Pero God is good. Dikitan mo lang si God. Dikitan mo si God, doon ka magsalita, doon ka makipag-usap. Bigyan ka niya ng strength, no? And bigyan ka niya ng ibang ideas para makaraos ka sa isang araw. May raos mo, maibigay mo ang kailangan mo sa isang araw and ng family mo. Kung ito kayo ay pamilyado, ha? What else po? Yun. No fear. O, see? Huwag ka matakot. Diba? Huwag ka matakot. Tumaban ka sa buhay. For sure, malakas ka. Gumagalaw pa yung mga kamay mo. Gumagalaw ulo mo. Pumipikit, tumidilat ka. Nagsasalita ka. Naglalakad ka. Nananakbo ka. Humihinga ka. So, marami kang pwedeng gawin. Kaya huwag ka matakot. Subukan mo lahat kung ano yung dapat mong subukan. Okay? Just make sure na, nasa tama, ha? Okay? Mag-ask ka ng guidance kay God, ng signs, kung ano yung mga dapat mong gawin, kung ano yung dapat mong, para may iangat uli ang buhay mo. Okay, sabihin natin, given, may ginagawa sa inyo. May spell work, may sumpa, may ganyan, no? But, andito naman kasi yung kung alam niyo po yung malakas po talaga yung faith niyo kay God, no, is hindi po kayo pababayaan yan. As long as alam niyang ikaw is meron kang goals or in good intentions sa future, no, alam niya po yan no. So, andito yung bibigyan ka niya ulit ng chance, no, na makabangon. Bakit ko nasasabi po to? Kasi nangyari po sa akin to, honestly. Nangyari po sa akin to. Talaga pong bumagsak ako. Halos 4 months, 6 months po akong halos tatawagin na lang po ako sa kwarto para kumain. Pero right after niyang ilang months na yan, wala naman po akong ginawa kundi magdasal na magdasal. Wala po ganun. Ano rin po yun, Under din po ako ng spell work nun. Under din po ako ng black magic nun. Halos sinumpa rin ako nun. Pero andito po yung talaga kay God lang ako dumikit. Sa kanya lang ako nagdepende. Sa kanya ko lang sinabi, sa kanya ko lang sinumbong lahat. Wala pong gumamot sa akin nun. Wala, may nilapitan po akong mga healers nun na kilala pa. Pero hindi po ako in-entertain. Hindi ko alam kung bakit. Maybe because alam niya na kaya ko. No? Kaya kong paglabanan. Meron naman manggagamot na sinabi ang kalaban niya daw dito, parang ayaw akong hawakan kasi demonyo na daw po ang kalaban. Masyadong malakas daw po yung gumagawa sa akin. Pero pinaglabanan ko po yun. Kinaya ko po yun. Yung nga po sinasabi ko sa inyo, si Santo Niñong Hubad po ang unang-una kong tangan. Sa kanya po ako tumayo. Sumunod po si Tres Pico Roma. Kung ano man po ang tangan ko dito, sila po lahat ang bumuhay sa akin. Sila po lahat ang tumulong sa akin para tumayo po ulit itong physical na anyo ko. Pero si God po talaga ang bumuhay sa akin. Kasi talaga pong sinurrender ko na yung sarili ko sa Kanya. Give up na po ako Pinaubaya ko na po sa Kanya yung mga anak ko, asawa ko. Ayoko na pagod na ako ang mga time na yun. Pero andun to po yung talagang binago niya po ako. As in one snap, binago niya po talaga ako. Totoo po yan. Sa isang pitik, kinabukasan, iba na po ako. Yung nga na po sinasabi niya po sa akin, after how many years, na wala naman akong dapat baguhin. Kailangan lang po dito is, alam naman po natin sa sarili natin kung ano yung mga mali talaga. Yun yung tamang itama natin. Yun po yung alisin natin. Pero yung pagiging jolly ko, pagiging ganito ko, pagiging parang bakla-bakla ako, ganyan. Pero hindi po ako bakla may anak ako. Pero baklita po ako Andito po yung magiging masaya ko, yung ganon. So yun, hindi ko po kailangan alisin yun. Kung ano po ako, nung binigyan nila ako ng ganitong kakayanan, kapangyarihan, ganon pa rin. Pero syempre po, andun po yung tao po. Ako talaga pong honestly noon, no, is talaga pong, sabi ko sa inyo, namumulaklak po ang bunganga ko. Pero naalis ko po yun sa isang pitik lang din po. Takot po ako Takot po akong bawian ng kung ano yung binigay sa akin. Natatakot po akong alisan. So, andun po yun talagang, lagi ko pong padalangin sa Panginoon na lagi niya akong ihatid sa tamang daan, sa kaliwanagan, patungo sa kanyang kaharian.
Ayoko pong lumigaw, ayoko pong maligaw. Ayoko po. Kasi may mga anak po ako eh. Anak ko po lagi yan ang iniisip ko. Ito pamilya ko. Okay? So health issues is here. And the faith. Okay, so for some of you is andito yung talagang maybe, no? May mga sakit kayo spiritual. Kung hindi man spiritual is physical. Just have faith, no? Again, si God pa rin to. May health issues ka? Mental issues? Still, si God pa rin ang kailangan mo. Ito lang magpapagaling sa'yo eh. Yung faith, ito lang, ilalapit ko na sa'yo. Faith lang ang kailangan mo. Diba? Hindi naman nabibili yan eh. Hindi naman mahal yan. Diba? Yan ang kailangan mo. Faith. Gagaling ka dyan. Gagaling ka dyan. Gagaling ka dyan. Okay? Okay? Dami. Okay, so last card po tayo. Ha? Kailangan po isang card lang ha. Isang card lang po, please. Ano to? Ay! Parang patience to. Charing! Okay, see? So, kanina meron tayong self-control and now patience. No? Kailangan lang talaga konting pasensya. Pinaprocess na naman yan eh. Yung changes na gusto mong mangyari sa buhay mo is pinaprocess na. Just wait for it. Okay? Antay-antay lang. Diba? Antay-antay lang tayo mga bebe. Okay, so dito na tayo sa ating tarot. So, what about naman pagdating sa ating card? Anong meron sa'yo? Anong oras na? 12:12 on the clock. Wow. Okay, check nyo na yun. 12:12 on the clock. AM here in the Philippine Area of Responsibility. Angel number 12:12. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, angels, for that number. Okay, first card is Ace of Wands. See? Bongga ka dyan. Diba? Bonggang-bongga ka. So, now, ang nangyayari naman kasi sa buhay mo, kung stability rin lang, no, ang parang gusto mong i-achieve, no, meron naman eh. Just hold on din, ano. Just hold on. Kumbaga, wag kang, ibang pasensya, no, since nandito nga yung patience, no, yung pasensya mo, habaan mo pa. Pinaprocess na to eh. No, pinaprocess. And for sure, maybe next month or the 2 months 2 months pa, mga ganyan, or maybe before mag-end itong year, no, is magkakaroon na ng changes, huge transformation sa buhay mo, no. Kasi dito is pinapakita na rin naman dito na talagang meron ng actually meron ng mga ang tawag doon, parang may sumusulpot-sulpot, no. Though dahil nga sa meron kang kinikimkim, nauudlot, nakakaroon ng delays and parang nalulusaw. Kasi nga dahil sa parang meron kang ini-expect na mas malaki doon sa mga nangyayari sa'yo. Sa mga dumadating sa'yo, parang hindi ka satisfied. Parang andito yung pinangungunahan mo kung ano yung mga dapat mangyari. Stop it. Okay? Okay, so what else? Yes, magician is here. Oh, 'di ba? Andiyan ang infinity symbol. See? Nandiyan din ang wands. Nandiyan ang cups. Andito ang pentacles. So, nandito lahat eh. Sa ngayon talaga is halos nasa iyo na lahat. 'Di ba? Nasa iyo naman lahat eh. All you have to do is to take care of it. Treasure it. No? Wag mong hayaang malusaw or matanggal sa iyo yung mga meron ka. Marami ka ring alam. Hindi mo lang ginagamit kasi nasanay ka na yun at yun lang din ang ginagawa mo. For example, albawa ako, no, tarot reader ako and healer din, 'di ba? Pero dalawang mission talaga ang binigay sa akin ni God eh. Hindi ko po pwedeng itapon o isang tabi ang pagiging tarot reader o pagiging healer ko. Yari ako. No? Pero marunong din akong mag-makeup. Makeup artist ako before eh. Marunong ako magluto. Nagtinda ako sa kalsada eh. Marami akong alam eh. Marunong ako magpulot.
Marunong ako mag-rebond. Kahit saan mo ako dalhin, pwede ako. Marunong ako mag-manicure, pedicure. Hindi ako magugutom. Mabubuhay ako. Dapat ganun ka din. Alamin mo yung iba. No? Kung hindi mo man alam din, turuan mo sarili mo para makakuha ka ng panibagong buhay. No? Huwag po tayong umasa. No? Or parang aasa ka kay God na babaguhin na lang bigla ang buhay mo. Paano ka babaguhin kung hindi ka naman kumikilos? Wala ka namang gawa. 'Di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sayang to. Sayang yung magician. Sayang ka. Kaso tinitenga mo lang yung mo. Maybe pwede ka magturo, no? Maybe online or siguro graduate ka naman ng college. So, pwede kang mag-enroll magturo sa ganitong lugar. Madaming ways. Yun ang isipin mo, hindi yung problema ang iniisip mo. Ang problemahin mo kung paano ka mag-earn, no, sa tamang pamamaraan. Okay? So, now, andito ngayon yung, Nine of Wands. No? So, we have the Nine of Wands here. So, andito ngayon yung parang ang dami mong fears or ang dami mong parang lagi kang may kaba, lagi kang may iniisip na hindi maganda sa kapwa mo mismo. No? Parang feeling mo lagi kang aatakihin, lagi kang may spell work, parang doon lagi ang sisi mo. Pero ang totoo is, hindi naman. No? Maybe sige, sabihin natin, consider natin na meron ka. Pero mas nagiging worst, no? Dahil sa parang nagkakaroon ka na ng mental illness. Again, hindi nyo kailangan tong karirin. Ang kailangan po dito is, again, talk to God and surrender mo lahat ng mga sins mo. Confession, yan, the best. Then, tingnan mo, magkakaroon talaga ng changes ang buhay mo. Bibigyan ka ni God ng talagang right job or right place para doon ka mag-grow. Okay? At first, yes, masakit, pero may time yan for healing. No? And ma-accept mo rin yan. And at the same time, acceptance, kailangan po natin yan. Okay? Kasi po ako minsan sinampalang tadhana. Pero, yun po yung naging namin na mag-asawa na naging mas matibay kami. Hindi namin po kasi pinag-aawayan ng pera. Andun po yung mga shortages. Nagkakaroon po kami ng shortages talaga. Pero never po namin pinag-awayan na, ikaw dapat ganito, dapat ganito, ganyan, bla 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 bla. Wala po kaming ganun. Hindi lang po kami nag-iimikan. Pakiramdaman lang po kami, ganyan po kami mag-asawa. Pero ngayon po nauso ang chat, sa chat na po kami nag-uusap. Doon na po kami nag-aaway. Pero again, hindi pa rin po talaga totally sa pera. No, as long as meron pong kumikita na isa, no, so okay na po 'yun. And thank God kasi po talagang lagpasan na po namin yung ganun. Okay? Mabait po ang Diyos. Huwag niyo po siyang sisisihin. Huwag niyo pong pagagalitan or parang, alam niyo yun, yung nangyayari po sa inyo is, iaano niyo po sa kanya parang, magkakaroon kayo ng duda, no? Na talagang meron. Na ganun. Okay? So, we have 8 of Cups. 8 of Cups. So, sooner or later, no, is talagang, alam mo yon tipong, maitataguyod nyo po uli yan. Magkakaroon po talaga ng positive outcome kung ano man po yung pagpupursige na ginagawa nyo. Magkakaroon po yan. Just have faith, no? Yun nga sinasabi kanina. Yung faith, kailangan nyo po yan. Ano pa ba yung isa? Motivation. Yan. Kailangan po ng motivation, no? Kasi talagang hindi naman yan for lifetime. Kung ano man po yung dinadanas nyo ngayon na hirap, hindi po yan for lifetime. Ay. Okay, so 2 cards na lang po tayo. Ay, binigay na po sa akin ni God. Thank you. Okay. Okay, so nag-pause po ako, no? I don't know kung saan ako pero ulitin ko po dito sa 9 of Wands. Or maybe dito sa Magician. I think sa Magician, siguro sa Magician. Hindi ko lang paano napipindot eh. Hindi ko lang bakit nag-stop yung clock or yung video. Okay, so sa The Magician card, no, again, andito naman lahat, no, andito na yung lahat. Uulitin ko na lang po para lang po sigurado.
no? So kung ano man po yung masabi ko ngayon, di additional na lang po yan. Okay, so now we have the Magician card, which is andito yung talagang nasa iyo na naman lahat eh. I think meron ka talaga, I think talagang abundance is talagang nasa sa'yo. Talagang meron ka lang talagang hinanakit. Kasi nandito na sa'yo, nandito ang wands, nandito ang swords, nandito ang cups, nandito ang pentacles, no? So, ano pa bang hahanapin mo? So, kumbaga, lahat is nasa sa'yo. Lahat ng tools is nasa sa'yo na. Maybe kung ikaw is healer, marami ka na rin tools, kompleto na lahat. So, all you have to do is to execute, no? So, gawin mo na lang, ibuga mo. Ganon, no? So, talagang dapat no fear ka dito. Okay? And now we have the, ano to, Nine of Wands, no? Sinasabi nga dito na yes, may mga fears ka, still, no? Nandito yung mga takot mo, andito yung mga parang kaba, no? Sa mga atake sa'yo, dahil ang pakiramdam mo talaga dito is may spell work ka. And iba pa yung atake ng tao na talagang kaharap mo o nakakasalamuha mo, bukod pa yung spiritual. Which is talagang andito naman talagang prepared ka naman. For some of you is prepared, for some of you is hindi. No? So, ang kailangan lang po dito is talagang mas anuhin niyo po yung pakiramdam. No? And now we have the Eight of Cups, no? Which is andito yung talagang sooner or later, is andito naman talagang parang alam mo kung sino man yung gumagawa sa'yo spiritually, no, is andito yung talagang magbaback out. Bakit? Kasi for the longest time na nangyayari sa buhay mo, and andito yung talagang, kung ikaw is continuously nandito yung talagang may faith kay God, na mababago at mabibigyan ng kaliwanagan ng gumagawa sa'yo niyan, is andito yung siya mismo na ang uurong, siya na mismo ang lalayo, siya na mismo ang bibitaw dyan sa spell work na yan. And ba't ko nasabi? Kasi nga merong devil card dito. So this is a positive na talagang andito yung gusto niya sirain ang family mo, gusto niya sirain yung relasyon mo with your husband or with your wife or with your other relatives, no? Sinisiraan ka, yung ganyan, sinisira na yung mga business mo, work mo, family mo, anak mo, yung mga ganyan. So, lahat naman to is alam mo. Actually, lahat naman tong reading na to is alam mo na nangyayari sa'yo. Okay? Alam ko. Kasi, dito rin is sinasabi na you are the high priestess. No? So, lahat ng intuitions mo is lahat pasok sa banga. Lahat ng kitog mo, lahat is talagang, alam mo yon, kulang na lang sa'yo is talaga magkaroon na parang ganito ng private reading para to confirm kung ano ba talaga nangyayari sa'yo. No? Kung sino naman po nakaka-experience sa inyo nito, pwede po kayo magpa-appointment ng private reading. Andiyan po sa description box ko yung number. I mean yung contact details ko. So, ang kailangan nyo na po ngayon is magpabaklas. No? Kung meron po kayong ako po kasi is nagbabaklas ng mga ganyan, nagre-ritual po ako ng ganyan. And meron din pong, kung meron naman po kayo mga kakilala na nagpapaalaga na po kayo talaga sa ibang mga healers, nakakilala na po ninyo, then bisitahin nyo na po. Mas maaga po, mas maganda, mas maaagapan po kasi. Mahirap po kasi nananalaytay na o naisabog na sa buong pamilya nyo yung kamalasan. Or I mean yung sumpa, kulam, or what, no? Ang importante po dito, wala pong magkakasakit sa inyo. Ang kabuhayan po kasi, ang pera po kasi is kinikita. Ang kailangan nyo lang po dito talaga is motivation para po makaahon kayo and mag-isip po kayo ng ibang ways para po magkaroon tayo ng another source of income. Okay, so sa mga naka-resonate po, no, please click. Wait lang po kasi po may healing po tayo. Yung pong pagdarasal ko sa dulo po is healing po yun, panggagamot po yun. Huwag nyo pong baliwalain yun. Kasi po importante po yan sa inyo. This is free. Okay? So kung ano po yung ginagawa ko sa inyo sa end of this video, this is free healing. Panggagamot po yun. So itapat nyo lang po si cellphone kung saan masakit sa katawan ninyo, then gagaling po kayo. Again, have faith, no? Kasi kay God po galing to, hindi po sa akin. Okay? So, sa mga naka-resonate po, no, at di pa po nakaka-subscribe, click the subscribe button, then like and share, and click the notification bell para po update po kayo lagi sa ating reading. Okay, so bow your heads.
Okay, so maraming salamat po, and yun po, no, kung sino po yung gusto magpa-appointment for reading, for personal reading, for private reading, sa ano lang po tayo sa nasa description box po yung contact details. Kung may more po dun sa dulo, pindutin nyo po yung more. Meron po uling more na lalabas dun sa dulong-dulo. Then, andun na po yung contact details ko. Okay? So, maraming salamat po, and God bless us all. Bye!